Mga idol, tila nagkakatotoo na nga ang sinabi noon ni LeBron James na magkakaroon ng panibagong muka ang Los Angeles Lakers sa pamamagitan ni Luka Doncic, and tinukoy niya na magkakaroon talaga siya ng matinding dahilan para hindi na bumalik sa koponan ng Lakers. Alamin ho natin lahat ng mga detalye. So alam naman natin hanggang ngayon undecided pa rin ito nga pong si LeBron James kung ito babalik ba o pipirma ulit sa Los Angeles Lakers, kung magre-retiro o lilipat sa ibang team. Pero ito ho, nagbigay na ng tatlong dahilan ito nga pong si Rob Pelinka para hindi na pabalikin ito nga pong si LeBron James, at nagpapatunay ito na talagang ayaw na nila, no, tapos na talaga itong Lakers kay LeBron. Actually, alam nyo, masakit talaga sa mga fans ng Lakers na si LeBron hindi natin makita sa next season. Pero ang basketball, ang NBA is business din talaga yan. Alam naman natin yan, sports plus business, na samahan pa minsan ng politika, nangyayari talaga yan. Ito yung unang dahilan. Sinabi na noon pa ni Rob Pelinka na magkakaroon na sila ng panibagong mukha, no? Panibagong mukha ng Lakers. At yun nga po ay si Luka Doncic, at bubuo po sila ng team around Luka. Kaya nga ngayon nagre-recruit na, no, nagbabawas na ng mga malalaking sahod po, no, ang Lakers ng mga player, at kasama doon yung ibang mga player na babanggitin ko mamaya. Yung pangalawang dahilan naman po mga idol, ito po, no, from 50 million US dollar na salary offer o sahod talaga yun ni LeBron, ibinaba ngayon sa 30 million US dollar. Ang itinadahilan ngayon ng Lakers para daw makakuha pa sila ng ibang player, no, around Luka Doncic. So kung mapapansin niyo, laging bukang bibig po nito nga pong si Rob Pelinka ng Lakers etong si Luka. Dahil yun nga po franchise player nila yan. So yung pangatlong dahilan naman, no, ito po, magugulat kayo dito po mga idol. Ito pong si Rob Pelinka, sinabi na i-honor nila etong si LeBron James sa Lakers kapag ka umalis na. So yun po yung mga hint o pagpapahiwatig ng Lakers na talagang etong si LeBron James ayaw na nilang makasama sa next season. Alam nyo, no, para sa akin, si LeBron talaga ang bumubuhat sa Lakers. Pero bakit ho ginagawa ito ng Lakers at ni Rob Pelinka? Ito po ang napakasimpleng sagot dyan. Para po sa matindi at malaking pagbabago sa sistema po at paglakas ng Los Angeles Lakers. Kung mananatili daw po kasi si LeBron, mahihirapan mag-improve, mahihirapan makakuha ng magagaling na player na magagamit po sa next season. Kasi doon po sa playoffs, no, sa laban ng Lakers at ng OKC Thunder, 4-0, hindi man lang nanalo ng kahit isang game po ang Los Angeles Lakers, which is masakit talaga yon para sa kuponan ng Lakers. Lalo na syempre dito nga po kay LeBron James. Ito po, no, alam naman natin may deadline na kung kailan po magdedesisyon itong si LeBron. Pero sa ngayon, si LeBron James nananatili pa ring tahimik, at ang sinasabi lamang niya, kinakailangan siyang magbigay muna ng oras sa kanyang pamilya para ma-comfort siya, kasi masakit talaga yung nangyari. At eto pa, ang magiging desisyon dyan ni LeBron James, tatlo lang po, no. Unang-una, kung magre-resign na po siya kasi nakaka 23rd season na po siya sa NBA. At yung pangalawa, no, yung hindi na i-accept yung 30 million US dollar, actually malaki yun. Pero sa isang tulad ni LeBron James, ang sinasabi kasi nito, ganito, no, ginasabi ng mga Lakers fans, idol, matanda naman na si LeBron, bakit kailangan pantaasan ng sahod? Dapat, pag matanda na, babaan na yan. Baligtad ho yata kayo, idol, kung ituturing natin sa isang sasakyan, vintage car, ibig sabihin talaga, matagal na, pero quality maglaro. Si LeBron James, medyo may edad na nga, nasa 40 plus na yan, pero quality, at tinatalo pa yung mga batang player po dito sa NBA. Alam naman natin yan. Kaya hindi pa pwedeng basta-basta ibaba from 50 million US dollar to 30 million US dollar. Napakalaki po ng gap. Pero yung sinasabi naman kasi na dahilan ng Lakers, acceptable naman talaga para makakuha po ng ibang player. Pero hindi dapat isang alang-alang ang sitwasyon at magiging offer dito kay LeBron James. Marami pang paraan, marami namang magi-sponsor po dito nga po sa Los Angeles Lakers. At marami nagtatanong sino ba yung mga player po na sigurado na magi-stay dito sa Los Angeles Lakers. Sa update natin, ito po yung may mga kontrata pa, ha.
At eto po, isa-isahin natin yung mga player na meron pong kontrata at mananatili po dito sa Lakers. Unang-una, itong si Luka, si Jared, si Jake Larabia, si Dalton Knecht, si Bronny James, si Aduchero, yan pong mga player na yan. Pero sa ngayon, ang mga free agent, si LeBron, si Austin Reeves, no? Kasama pa rin yan si Rui Hachimura, si Luke Kennard at si Jackson Hayes. Nakikita natin, etong mga nasa free agent, yung halos lagi laman ang starting five ng Los Angeles Lakers. And para sa akin, kung mawawala yung starting five na yan, yung pong nasa free agent ngayon, ay mawawala na talaga ang galing po at tunay na laruan ng Los Angeles Lakers. No? Hihina po ang Lakers nito kapag ganun ho ang nangyari. And para sa akin, dapat hindi po yun gawin nga po ng Los Angeles Lakers. Ngayon po kasi ang nakikita natin dito, no? Ang Lakers, kinakailangan po nito mag-rebuild ng panibagong mas malakas na sistema yung kayang talunin. Ito nga pong OKC Thunder. And then alam naman natin na hindi po mangyayari yun kung hindi magbabago, hindi sila magpapalit ng mga player. So ano ba yung mga priorities po, no, ng Lakers ngayong off-season? Unang-una, center upgrade. Kaya kailangan mag-upgrade ng sentro. Si DeAndre Ayton kasi inconsistent po siya. Hindi talaga siya yung consistent na paglalaro. Nagbabago-bago. Minsan okay, minsan hindi. Pero syempre, alam naman natin, mag-i-improve yan. Yung pangalawa, meron po dapat ang Lakers sa tinatawag na wing depth and shooter sa labas. Naghahanap ngayon ng Lakers ng 6'6" wing shooter. Actually, marami naman talaga dyan. Pag sinabi nating mga player po na available o magiging available, maraming makukuha ang Lakers. Kaya sa mga susunod na week, magkakaroon tayo ng mga matitinding update po sa Lakers. Kaya ito ang tatandaan ho ninyo. Si LeBron James, mawala man yan sa Lakers, lumipat man ng ibang team, mananatili pa rin po ang kanyang kasikatan. At ito, ini-encourage pa nga po ni Rob Pelinka itong si LeBron na kung lilipat siya sa ibang team, example sa Cubs, sa Warriors, sa New York Knicks, no, siya agad ang magiging sentro at magiging mukha ng NBA team na kukuha sa kanya. So gano'n na lang bang kadali yun mga idol? Lakers ang pinag-uusapan dito. Pag sinabing Lakers, ang unang papasok sa isip natin LeBron, hindi naman automatic Luka. Ang Luka kasi, no, pag sinabi natin Dallas, Luka pa rin ang ating naiisip. So alam naman natin na gano'n ang senaryo. Pero siyempre, kapag ito ay tinanggap pa rin ni LeBron o pumirma siya ng kontrata pang 24th season niya sa NBA dito sa Lakers, magbabago na naman yung sistema ng Lakers. Kaya maghihintay lang tayo ng iba pang mga updates. Kaya manatili lamang